Hello, magandang araw. Hello, magandang tuturuan ko kayo ang paggamit ng Microsoft 365 sa ating mobile devices. So, install nyo lang yung app. Siya naman ay all-around application na. Marami na, all-around na siya. Andun na yung Word, PowerPoint, Excel na customizable siya kasi pwede siya install sa Android devices natin. Pwede rin sa iOS. Yun, pwede. Makikita mo yung mga settings niya, kung pwede siya i-customize kung ano yung mga gusto mong ilagay. Pwede, may mga add-ons din siya. Yan, meron siya. Makita mo yung mga recent files mo, PDF. Tapos yun, meron siya yung mga built-in apps din na pwede mo magamit sa pag-edit ng yung mga documents. Yung mga lahat ng mga affiliate ng Microsoft. Yan. Una is yun, maganda nakakonect na siya sa Microsoft account mo para pag may mga promos o may mga updates, madali ka manonotify. Ayan, pwede. Ang unang features niya ay sa scan. Meron siyang sariling scanner. Yun, try natin sa unang documents. Ayun. Ito, example is yung in-scan ko yung aking medical certificate. Pwede mo siyang edit kung hanggang saan yung limit ng gusto mong i-scan. Ayan. Pwede siya i-tilt. Ayan. Marami siyang features. Pag ayaw mo, pwede mo i-delete. Tapos meron din siya mong sariling filters. So, gagamitin natin yung basic na filter na scanner. Ayun, madami kang pagpipilian kung anong gusto mong design na gusto mo. Meron din siya negative, yung mga lumang documents. Pwede ka rin mamili ng kulay. Ayan. Pag nakapamili ka na, pwede mo na siyang i-save. Ayun, pili ka lang kung saan ang location. Tapos yun, madali naman siya mahanap. Ito ay papasok siya as image format. Tapos pwede mo na rin siyang i-customize into PDF para kung kailangan naman is document para diretso print na siya. Ayan, ang maganda naman dito sa Microsoft 365, siya ay may autosave. Kahit halimbawa yung ma-left out mo, ayun, yun na yung last mo ginawa, yun na yung bubungad sa'yo kahit ma-close mo yung application. Pili ka lang na yan, rename mo lang yung file name para madali siya mahanap. Tapos yun, pili ka ng location. Yan, madali na siya masave. Ayun na, automatic na siya. Pag sa phone is, lalo kapag online ka, meron siya yung may mga ads siya, lalo pag sa mga mobile devices. So, exit nyo na lang yun. Dito naman, ayan, bumalik lang yung PDF format, sorry. Yan, makita mo rin yung mga features niya. Pwede ka mag-add ng digital signature. Ayun, meron din siya yung mga voice. Pwede ka rin mag-audio record. Napakagaan niya gamitin. Yun, pwede ka mag-record ng audio. Pwede rin notes. Yan, para siya yung Google Notes. Pwede ka maglagay ng mga reminders mo, yung mga checklist. Madali siya kasi nasa mobile devices na siya. Hindi siya kagaya dati na yung unang Microsoft na meron halos lahat hiwa-hiwalay yung application. Ito, all-in-one na siya. Pwede mo siyang edit din yung kulay. Try natin yung kaunahan yung sa Microsoft Word. Ayan, marami siyang feature. Pwedeng record, pwedeng galing na sa mismong file. Yun. Tapos meron siya yung mga templates. Mas madali siyang dalhin kagaya noong halimbawa meron kang mga emergency na kailangan mo gumawa ng documents.
Yung madali lang siya gawin. Yun, meron siyang built-in formats, mga templates. Try natin gumawa sa blank document. Yun, madali naman siya. Pwede kang gumawa ng document via keyboard mo sa phone. Ayan, try natin. Maganda kasi nandun na rin lahat ng mga navigation bar saka yung mga tabs. Pwede ka na dyan mag-edit, pwede mong i-bold yung text, italic, underline, tapos pili ka ng kulay ng text, tapos ayun, pwede mo siyang i-right, left, tapos centered. Meron din siyang justified, kagaya nung sa Word. Pwede ka magpaliit ng text, pwede ka rin maglagay ng mga bullets, yung mga sa paragraph saka number. Yun, maganda rin. Pwede ka na ring mag-insert ng image, pwedeng via camera or dun sa mismong gallery mo na. Madali din siya kasi meron na siyang undo. Yun ang kagaya ng mga ginagamit natin sa ating personal computer. Meron din siya mga font size, font style. Madali siya i-customize. Ito para mas madali siya kapag meron tayo. Naiyon natin yung PC natin. Yan, madali siya. May auto-save din siya. Madali na siyang mahanap. Basta lagyan mo lang ng file name para hindi madali mong mahanap. Pwede rin siya ilagay sa cloud storage pag gusto mong i-retrieve online. Yan, pwede mo siyang i-share, i-recta mo na agad sa PDF. Siyempre, save natin. Ayan, naka-auto save siya. Kaya kahit exit mo, andun na yung file. Ayun. Try natin yung iba pang features. Dito ay try natin Excel. Pwede siyang scan, tapos yung blank document, tapos mayroon din siyang templates kagaya nung nauna. Hindi ka na madali na ang pag-design sa'yo pag gusto mo yung mga may graph na, mayroon ng table, pwede rin yung calendar. Ganda rin gumawa dito ng calendar. Yan, kagaya nung meron kang gagawin bigla ang financial report na kailangan ng Excel. Maganda naman sa Excel is may auto-compute na siya. Madali na siya gumawa ng math. Hindi mo na kailangan mag-calculator kasi meron na siyang mga built-in. Kagaya nung sa MS Excel, may built-in na siya na mathematical equation. Saka customizable yung mga table pag gusto mong baguhin. Madali siya i-rename. Madali siyang baguhin yung size, yung kulay ng columns sa rows. Yan, pwede mo i-adjust. Ayun, madali rin maghanap ng text sa table. May search bar. Yung pangatlo is yung PowerPoint. Ito madali paggawa ng mga slides. Pag ganun din, pag madali siya pag meron ka mga biglaang reports. Meron siyang scan, pwede rin siyang meron din siyang templates ng PowerPoint. Pwede rin via blank. Ayun, try natin yung sa may templates. Yun, madami siyang mga templates. Edit ka na lang. Yun, madali din siya dagdagan. Edit ka lang ng title. Tapos ayun din, kompleto na din. Pwede mo i-bold yung title, italic, underline. Pwede mo i-centered sa left at right. Kulayan yung text. Tapos yung mga sa presentation, gusto mo mag-add ng effects, meron din siya. Ayun, madali na siya gawin. Ayun. Tapos pwede natin ito PDF na. Madali naman pag PDF, ito ay yung para hindi naka-fix na yung size, nako-compress yung file size, saka yung hindi siya nagagalaw.
hindi nagagalaw yung mga format niya. Hindi ka guys sa Word na pag nilipat mo sa ibang device, nababago yung mga size saka yung mga spacing. Pag PDF nakapix na siya. Try na natin tong Microsoft Forms. Pwede ka dito mag question at answer. Kaya gumagamit to ng Microsoft Outlook. Pwede ka mag-post ng question saka answer. Ito ay online ginagamit. Yun lang, madami siyang napakadali niya gamitin. Ito pa lang ang ginamit ko kasi yung wala pa akong Microsoft 365 sa PC, kaya trinay ko sa mobile device, sa aking cellphone. Ayun, ang kagandahan naman dito is kagaya nung nasabi ko kanina, madali. Pag sa phone kasi customizable, para napaka-handy niya gamitin. So, anytime, anywhere, madali kang makakapagawa ng mga report mo. Saka madali siyang edit. Medyo maliit nga lang, pero yun nga, handy. Bagay siya dun sa mga student na wala pa mga wala pa mga PC. Pwede naman siya, halimbawa dun sa paglilipat mo na sa device, pwede mo na siyang gamitin. Yun lang, thank you.